Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Paano kumpletuhin ang Step 2 product information dito sa discharge permit application form via online permitting and monitoring system. Bago natin gawin yan, kung hindi ka pa nakapag-follow and subscribe dito sa ating channel, please subscribe at I hope makatulong tayo sa community. So kung ikaw ay nag-a-apply ng discharge permit at natapos po ang step 1 general information, proceed ka with step 2 or the product information. Kadalasan sa mga nag-a-apply ng permit, kailangan mong ipakita kung meron kang production. So kung meron kang production, ano ang product information? And those who have no product sa kanilang mga operation, then you can skip actually step number 2 at ang default lang sa step 2 dito sa product information sa question na do you have a product, ang sagot mo lang ay no. Halimbawa, ako ay nasa isang hospital, ano ba ang product ko? Wala. O ito, halimbawa ako ay isang office, school, ano ba ang product ko? Wala. So, pwedeng no ang sagot natin dito sa step 2. Pero, minsan yung mga ating mga nag-a-apply ng permit, halimbawa, restaurant, halimbawa, manufacturing, halimbawa, isang service provider ng tubig. Basta kung anong product meron ka, i-declare mo lang. Wala namang problema kung i-declare mo to. And in fact, nagiging substantial yung information na binibigay mo na nagagamit for evaluation. So, hindi pwede naman na nasa processing or manufacturing ka ay magnono ka dito. Dapat mag-yes ka. So, the answer to do you have a product is either yes or no. So, those who have a product, just click yes. And then, kailangan mo fill out mo itong step 2 product information, your product name, the annual production capacity. Based po yan doon sa nakasulat sa inyong environmental compliance certificate or certificate of non-coverage. At kung hindi naman nakasulat doon, well, kailangan mo siyang i-declare dito. And since we are applying for discharge permit for this year, ang data na gamitin mo, yung nakaraang taon, if operational na. Kung hindi pa naman operational, ano yung projected production mo, kumbaga. And then the type of process. So, paano mo ito fill upan kung nandito ka sa step number 2? Well, you just click this button, add, para mapilapan mo itong step 2. Now, those who have no product, hindi naman yan mag-a-appear. Select mo na lang yung no, nung walang product tayo, and then click this button, proceed. Then, dito ka na sa step number 3, which will be our next discussion. So, if you have products, select yes, and select or click this button, add. So, if you click that button, add button, mag-a-appear itong product name saka kung anong sagot natin. So, halimbawa, ang isang produkto natin ay fried chicken. Oh, at doon sa ating iba, hindi naman lang fried chicken, meals. So, kung ito ay isang restaurant, and then ang iba naman hindi talaga isa yan, maramihan yan. So, halimbawa,
Meron akong fried chicken. So ito ay walang mali dito. Just check on your ECC or CNC kung anong product ang nasa inyong operation. Then indicate mo lang yung production capacity, no? Okay, so halimbawa meals. O, lagay mo naman dito let's say 100,000 meals. And then annual production capacity unit, yan, meals. Okay? So depende, meron iba't ibang mga product. Meron tayong halimbawa um fried chicken. Then meron kang annual production capacity, let's say 1 million fried chicken. Ang dami niyan, ano? Yan, pieces. Ito kasi yung unit. O, sa mga manufacturing, meron kang bawa coated metal. Ano ang annual production capacity mo? Let's say 100,000, tapos ang unit ay ton. And then last year, ano ang production in the previous year? Ano po? So, halimbawa, meron kang 90,000 ton. And then the type of process is by batch. So, ganun lang ito. At walang mali dyan. Basta indicate mo yung product name, then capacity, amount yon, and then yung unit. Walang mali at walang minamali dyan. Ano? Just indicate the product. At kayo lang naman ang nakakaalam kung anong product ninyo, kung meron, at kung ano ang production. In tons. Mas maganda, naka-reflect yan in ton. So once na ma-indicate mo ang product na yan, isang product, kung meron ka pang ibang product, add ka lang. Add ka lang ng add. Okay? Add ka lang ng add. Click mo lang ng click ito. Button na to. And with that, natapos mo ang step number 2. Siyempre, mas maganda sa step number 6. Pakita mo sa engineer's report. Pagdating mo kasi ng step number 6, you will be required to submit an engineer's report. So, indicate mo doon yung product na ito sa iyong report. Maganda na ma-indicate mo yung product na yan. Lahat ng products na nireflect mo dito sa step number 2 dapat mag-reflect din sa iyong engineer's report. Step number 6, you will be required to submit an engineer's report as shown on the screen. You will be required to submit an engineer's report. So indicate mo yung mga products mo na sinambit sa step number 2. Dapat consistent ka lagi sa mga information. So yun ang mahalaga. And kung titingnan mo nga ang step number 6 sa pag-submit ng engineer's report at yung outline ng engineer's report, ano ba ang nakalagay dito? Tingnan nyo. For engineer's report, with at least containing the following. Ano ba yung laman daw ng report? Nakalagay dito, production capacity, quality, or volume, and the generic name of the product. So, relevant and related yung information na nilalagay mo sa step number 2 sa ipapasa mong engineer's report, isasubmit, i-upload sa step number 6. So, make sure kung ano ang inilagay mo ng mga products, kung ilan ang item, ilang products ang indicate mo sa step number 2, mag-reflect din sa iyong engineer's report na i-upload sa step number 6. So that's it. That's how we complete step number 2. At again, kung wala ka naman ng product, just select
no, wala ka ng ibang gagawin. After mag-select mo ng no, mag-proceed ka na lang sa step number 3. Yan, step number 3. Proceed mo lang siya. At kung may product nga, ay indicate ang mga products, ano yung mga names, the production capacity, and then express dapat sa ton kung pwede sa ton. Then proceed ka na with step number 3. So, ganoon lang ang step number 2. I hope you have learned something at mapadali ang iyong application ng discharge permit. And if you want coaching, mentoring, just message at 0998-543-5466. At if you want to attend the basic PCO training, just message sa 0998-543-5466. And I hope na nakatulong tayo sa inyo sa konting kaparaanan. JP Environment Consultancy Services, we train, we care.